Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin, purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Ang may mga Bible, kuhanin ng Biblia. Yung wala naman, sama-sama tayong makinig at magnilay ng salita ng Diyos. Nahangoy natin mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 6, talatang 25 hanggang sa mga sumusunod. Matthew chapter 6, verses 25 up to the following. Ito pong babasahin natin ngayon ay madalas nyo nang naririnig. Halos sa ulo na rin to ng iba. No? Subalit, hayaan nating kumilos ang Espiritu Santo upang tayo'y muling turuan, muli tayong tulungan at tayo ay palakasin ng kanyang salita. Ang may pandinig ay makinig. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mababagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila napapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyong lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag kayong mabahala sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kaniyang mga suliranin. Brothers and sisters, ang magandang balitang pahatid sa atin ng Panginoon. Panginoong Jesucristo. To God be the glory. Let it be pleasing, O Lord, unto thee, and to thy gain. Any praise, let it go to God. To God be the glory. To God be the glory. To God
with His power, He has raised me to God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. Pasakpakan natin ang Panginoon. I-welcome nyo muna yung mga katabi nyo. Binyo, welcome po kapatid. Pinagpala ang mukha mo sa araw na ito. Ayan. Dapat yung wine-welcome natin, nabe-bless ang pagmumukha natin. Ano? Oo. Sapagkat yan ay mukhang kawangis ng Diyos. Kaya ang Diyos binabati tayo sa araw na ito, sabi ng Panginoon, welcome sa inyong lahat. Sa mga nanonood din po ngayon sa live, sa ating online, welcome po sa inyo. At naway sapiting kayo ng pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng magandang balitang ihahatid niya muli sa atin sa araw na ito. May nagpapabati, welcome daw dyan sa mga taga Canada. Ano, tsaka sa, may pabalik na ata ng Canada next week. Yun, may kumakaway sa likod. Tabingi ata yung TV ko, hindi ba pwedeng madiretso? Nahihirapan ako. Parang feeling ko, lumulundo yung kwan, yung sahig. So, welcome sa mga taga-Canada at taga-USA. Sapagkat ako po ay pupunta ng Canada at US next month. Kasama si Sister Ann. Magde-date kami doon. Anong Kaya kung may taga-US dyan, tsaka Canada, abangan nyo kung saan kami dadating dyan. Sige, makakaupo na tayo. Sino gusto sumama sa Amerika? Lahat ng nagtaas ng kamay, makakarating yon. Aba, saan ka nakakita ng wala halos kapera-pera sapagkat hindi sapat ang pera pero nakakarating ng Amerika tsaka Canada. Di ba biyaya ng Panginoon yun? Ibig sabihin nun, maraming blessing si Yahweh. Okay. So, ang atin pong tatalakayin sa araw na ito ay tungkol pa rin saan? Sa sermon sa bundok. Ang tawag po doon sa ating binasa kanina, isang bahagi yon sa sermon sa bundok o Sermon on the Mount. Na kung saan ang Panginoon ay nangaral at marami siyang itinuturo sa atin. Lalo na sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay mais kong turo sa mga maiingay para sila ay tumahimik. Oo. Pakikuan yung mic ko, nahihirapan ako. Question. Dumating na ba kayo sa panahon ng pag-aalala at pagkabagabag? Dumating kayo? Siguro lahat. Wala namang hindi napunta doon sa nag-alala, nag-isip, nabagabag kasi minsan ang pag-aalala natin ay bunga ng kawalan at minsan naman yung pag-aalala natin ay bunga ng kasobrahan. Dalawa yon. Minsan alalang-alala ka kapag wala kang pera, wala kang magastos, walang-wala ka. Pero minsan naman, alalang-alala ka rin kapag napakaraming dumadating sa'yo kasi kung paano mo uubusin.
At yung iba naman, ang nararamdaman, takot. Kasi baka mawala yung meron siya. Di ba? Kaya ang pag-aalala po, itinuro ng Panginoong Jesucristo sa atin na kalimutan daw natin, tanggalin sa isip, sapagkat, sabi niya, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat daw ng bagay ay susunod sa iyo. Ibig sabihin, kapag nasa atin na ang paghahari ng Diyos, walang bagay tayong hihingi na hindi darating sa atin mula sa Panginoon. Amen? Amen? Sa tinuro po dito kanina, sinabi, huwag kayong mag-alala tungkol sa pagkain na inyong kakainin. Huwag kayong mag-alala tungkol saan? Damit na inyong isusuot. Huwag kayong mag-alala sa napakaraming bagay sapagkat alam daw ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Ang tanong ay ito, kung alam ng Panginoon ang mga kailangan natin, bakit napakarami pa rin bagay ang wala tayo? Kung alam ng Panginoon na kailangan natin ang isang bagay, bakit hanggang ngayon hindi ito dumadating sa buhay natin? Sapagkat alam ni Yahweh El Shaddai kung ano ang the best para sa atin. Naniniwala ba kayo na kapag kayo'y anak ng Diyos, iniingat at minamahal tayo ng Diyos? At hindi hahayaan ng Panginoon na tayo'y mabulid sa impyerno. Sapagkat ang nais niya sa bawat isa sa atin ay kaligtasan, na sa buhay na ito'y pagpalain at sa oras ng kamatayan, sunduin ng libu-libong anghel papunta sa kanyang kaharian. So, bawat isa sa atin ay mamamatay. Kaya bakit ka mag-aalala na maraming bagay kang wala, gano'n namang dadating at dadating ang panahon na iiwan mo rin ang mga bagay na yon. So, ang Panginoon ay nagpapadala sa atin ng mga bagay na meron tayo ngayon sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang kapasidad natin to manage things. Kapag daw tayo'y mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, tayo ay kayang pagkatiwalaan sa malaking bagay. Kaya nga ang Panginoon, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mabalisa. Pero, hindi po tayo excuse sa lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat dadating at dadating ang isang araw sa buhay natin na may iisipin tayo. Bakit tayo may iisipin? Kasi nagbabadya na mawalan ka ng trabaho. Pwede yon. Nagbabadya na ang laman sa wallet mo, pa 5 reals na lang. Kahit pang tip wala ka. Nagbabadya na ang enrollment sa eskwelahan ng mga anak mo. Nagbabadya na ang mga bayarin sa bahay. Sabi ko nga, ang mahal-mahal na binabayaran natin dito sa Qatar, ang kumikita lang yung may mga may-ari ng bahay. Kasasarap ng mga buhay. Samantalang tayo, para tayo ang kumakayod, tayo ang nagdidildil ng asin para sila ay bayaran. No? Sarap sana ng ganun, na one day tayong mga Pilipino sa Pilipinas, doon may pupunta sa ating mga expat, tapos tayo ang babayaran kasi pinatira natin sa barong-barong natin. Kasi walang matirhan. Sarap siguro ng ganun. Yung aani ka na lang ng pera, pero hindi mo pinaghirapan. Yan yung sabi ni Brother Mike, di ba, ng punong lingkod, na ang Panginoon, maraming pinagkakaloob sa ating biyaya, at kasama dyan yung mga bagay na hindi natin pinaghirapan, pero dumadating na lang ng kusa sa atin. Bakit? Kasi biyaya iyan na galing sa Panginoon. Iisipin mo ba na makakarating ka ng Qatar? Di ba hindi naman? Iisipin mo ba na makakakilala mo yung katabi mo ngayon? Di ba hindi naman? Kaya nga po nung Tuesday Fellowship, napakaganda ng aming mga sharing. Sabi doon ni Sister Tess, hindi niya ine-expect na siya po ay magiging miyembro ng kanilang ministry. Sapagkat dati siyang hindi naglilingkod. Pero nung dumating ang panahon, sabi ng Lord, I, the Lord, will make it happen because the time is right. Amen? Amen? Supposed to be, hindi po ito ang topic ko ngayon. Ang topic ko dapat ngayon ay pangsusog doon sa topic ni Brother Albert noong Martes. Kasi ang topic niya noong Martes is about growth, pag-unlad. Kaya nga po, yung wala doon noong Martes, hindi kayo makaka-relate. Alam po ninyo, kapag umating kayo ng Tuesday Fellowship,
ang mga patotoo po doon ay mga patotoo ng buhay na kachismis-chismis talaga. Ibang-iba ang Tuesday Fellowship sa Friday Fellowship. Kaya I encourage you to attend. Kasi po ang Tuesday, pag kami nagdadasal lahat patay ang ilaw. Parang korselyo. Alam niyo yung korselyo sa Pinas? Na ang kaharap mo lang isang malaking crucifix na may ilaw. Ganun pag Tuesday. Kaya ako, inaanyaya ko kayo, huwag niyong sayangin ang Martes. Pag mayroon tayong paanyaya, puntahan niyo kahit anong gabi. Kasi you will never experience what we experience there at here. Kasi magkaiba po ng ambience, magkaiba po ng pagtanggap. At pag Tuesday, kung ano yung gospel, yun ang ipinatotoo nung mag-share. At kwento yun ng totoong buhay. PBB, kumbaga. Big Brother House, kwento ng totoong buhay. Yung sharing na nadidinig nyo dito, walang-wala yun sa sharing doon. Kaya po, ang mga patotoo ng Tuesday Fellowship, kapag inilalive na namin, may mga sharing na hindi nyo nakikita. Kasi private yung iba. Kwento yun ng buhay ng tao. Kaya tinatanong yan kung papalabas ba namin yung sharing mo o hindi. Kasi baka mamaya may masagasaan, may madinig nung pinatutungkulan, di ba? May magkasamaan ng loob. O po pwedeng nakapatay siya, nagpatotoo. Pag uwi, dinampot ng parak. Di ba? So, may mga private na bagay na hindi namin inilalabas sa live. Pero doon, madidinig nyo lahat. Kaya nga sabi ko, kachismis-chismis. Kasi marami kang malalaman sa buhay ng kapatid natin. Pero yung buhay na iyon ay buhay ng pagbabago. Buhay ng pagbabago. From rag to riches. From poor to riches. Marami kang matututunan, kaya I encourage you, pag may Tuesday Fellowship, umattend po kayo. Sayang ang pagkakataon. Sayang. Kaya po, balik tayo sa ating mabuting balita. May commercial tayo eh. Paano mo pinahahalagahan ang sarili mo kung ikaw ay mahalaga sa Diyos? Paano mo pinahahalagahan ang sarili mo kung ikaw ay mahalaga sa Diyos? Magtanong tayo. Paano mo pinahahalagahan ang sarili mo? Ganun-ganun pa yung mata. Kala, hindi naman ikaw. Paano mo pinahahalagahan ang sarili mo kung ikaw ay mahal at pinahahalagahan ng Diyos? Simple. Naliligo. Di ba kayo naliligo? Di ba? Naliligo tayo. Kasi pinahahalagahan natin ang sarili natin. Yung iba, naglolosyon, nagsisipilyo, kasi pinahahalagahan mo ang ngipin mo. Di ba? Natutulog ka ng 9 hanggang 10 oras. Kasi pinahahalagahan mo ang sarili mo. Yung iba naman, tulog ng tulog maghapon. Ganon sila magpahalaga sa kanilang sarili. So, maraming bagay ang ginagawa natin para pahalagahan ang sarili natin sapagkat tayo ay binigay ng Diyos. Ang sarili natin, kapag umalis ang buhay na kaloob ng Panginoon, wala na yan. Useless na. Kaya nga habang nabubuhay, may pag-asa. Habang nabubuhay, may kayang gawin. At habang nabubuhay tayo, may pwede tayong sabihin. Kasi nga, buhay tayo. So, ang buhay po sa mundong ibabaw ay hindi isang kompetisyon. Ang sabi ngayon sa Year of Jubilee, life is a pilgrimage. Tayo ay naglalakbay na punong-puno ng pag-asa. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, ikaw ay naglalakbay na puno ng pag-asa. Pero ang tanong ng iba, Brother Ron, paano kami maglalakbay na puno ng pag-asa kung wala kaming means? Wala kaming panggastos. Kulang ang meron kami ngayon. Paano ka maglalakbay sa buhay na hindi ganon kasapat ang pera mo? Diyan na ngayon papasok yung sinabi ng Panginoon na huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mabagabag. Kasi daw, yung pagkabagabag, iyon ay kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos.
Ang tanong ay ito, may pananalig ba tayo sa Panginoon? Sino may pananalig? Taas ang kamay. Okay, huwag niyo ibababa. Lahat ng may pananalig sa Panginoon, naniniwala ba kayong alam ng Diyos ang inyong kailangan? Amen. Lahat ng may pananalig sa Panginoon, naniniwala ba kayo na ngayon pa lang dadating na yung hinihingi natin sa Panginoon? Lahat ng may pananalig sa Panginoon, alam nyo ba na yung El Shaddai na pinupuntahan natin dito ay Diyos na hindi lang basta-basta Diyos, kundi Diyos na kayang ibigay sa iyo ang lahat ng bagay? So, bakit ka pa mag-aalala? Bakit ka mag-aalala? So, kamayan mo ang katabi mo. Sabihin mo, kapatid, dahil may El Shaddai tayo, mangyayari ang lahat ng bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano sagot? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga ang sinasamba El Shaddai, hindi tayo sumasamba dito ng mga mahihirap. Ang sinasamba natin dito, pinakamayaman. Kasi may-ari ng lahat ng bagay. So kung ang Diyos ay may-ari ng lahat ng bagay, what more hindi niya kayang ibigay sa iyo yan? Kaya nga dito sabi kanina sa Bible, ang topic ay ano? Huwag kayong mabagabag, sabi. Huwag kayong mabagabag sa pagkain at inumin, sa mga daramtin nyo, sa mga titirhan ninyo. Sabi ko, parang ito ay hindi akma sa mga taga-Qatar. Kasi sabi dito, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain. Linggo-linggo nga dito, lamaw na ng lamunan. Talaga naman. Pagka dami-daming kinakain, hindi lang isang putahe, linggo-linggo may parte. Yung bang nababagabag sa pagkain at inumin. Ha? Bukod pa yung mga birthday na pa isa-isa. Sabi doon, huwag kayong mabagabag tungkol sa inyong susuotin. May kilala ako linggo-linggo nasa mall. Namimili ng damit. Pag may nadaan ng damitan, naku po, nawawala na lang basta. Ha? Yung ba ang nababagabag? Pero laging bukang bibig, mga walang pera, ano? Sabi, walang pera. Para sa Pilipinas, sabi, mahihirap ang mga Pilipino, pero araw-araw nasa mall. Araw-araw nasa Jollibee. Pero mahirap yun, ha? Ganun ang criteria natin sa mga mahihirap. Ha? Dito tingnan mo. Sabi na, huwag kayong mabagabag sa kakanin, iinumin. Pero ang mga kinakainan nyo dito, mamahaling mga hotel. Mga restaurant na hindi napupuntahan ng pangkaraniwang tao. Hindi ba kayo ay very lucky? Hindi ba kayo napakapalad? Hindi. Try to imagine. Ako iniisip ko to kanina eh. Sabi ko, hindi tayo lahat dito mapera. Hindi tayo lahat dito mayaman. Pero bakit pag may kainan sa mamahaling hotel, kasama ka kahit wala kang bayad? Bakit kaya? Ano? Sa lang ibig sabihin noon, biyaya ni Yahweh El Shaddai. Diba? Saka makakita yung rep ko, nagtatapon ka na lang minsan ng nabubulok na pagkain sa sobrang dami ng mga bigay-bigay. Di ka ba pinagpala noon? Ha? Yung ibon, nahihirapan pa nga. Sabi dito nga, yung ibon daw, pinakakain ng Diyos. Pero hindi eh. Dito sa Qatar, yung mga ibon, sila nahihirapan sa pagkain. Ikaw yung anak ni Yahweh, ang dami mong kinakain. Ha? Saka makakita linggo-linggo, nandoon ka sa Starbucks, sa DQ. Ha? Magkakape ka lang naman, doon pa. Minsan pag medyo sosyal ka, doon sa karak na 1 real, 2 reals. Pero restaurant pa rin yun. Di ba? Isa lang po ibig sabihin nun. Ang taong nalulungkot ay nasa paraan ng pagdadala. Ang nababalisa ay nasa paraan ng pagdadala. Bakit? Kung ang pinakasimpleng bagay at pinakamurang bagay ay kaya mong gawin para magmukhang mamahalin, ikaw ang magdedesisyon nun. Nakita nyo? Minsan may bagay na hindi ka kailangan gumastos ng pera, pero dumadating na sa harapan mo. Ibinibigay na ng Lord, igagrab mo na lang. Pero ikaw, choosy ka pa. Yun ang problema eh. Ha? Nasa harapan na ang biyaya, mapili ka pa. Tandaan ninyo mga kapatid, napakapalad natin. Hindi tayo totoong naghihirap.
Kasi ang totoong naghihirap, yung wala nang makain. Yun ang totoong naghihirap. Hanggang may nakakain ka, hanggang kaya mo magbanat ng buto, hanggat kaya mo magtrabaho, go ahead. Sabi, brother Ron, natanggal ako sa trabaho. Ay, syempre, natanggal ka. Ay, di maghanap ka ulit. Ano? Hindi naman pwedeng for life ka lang na walang trabaho. Diba? So, sa mundo po kasi may discrimination. Kahit nga sa eskwelahan. Sino dito may mga nanay na nag-aaral? Tingnan, ayan, sila sister, ayan. May pinag-aaral, pwede bang hindi magkamali ng konting salita? Oo. Pwede ba kailangan perfect? Oo. Pwede namang sabihin na, nanay na may pinag-aaral. Oo. Simpleng common sense, malaki ang magagawa sa buhay nyo. Ha? Pag marunong kayo. Pag marunong kayong mag-gets, kahit konting bagay, oo, tao na tayo nun. Ha? Kasi tayo ay nilikhang kawangis ng Diyos. Sino may pinag-aaral? Ayan, o di ba? O di dumami na sila. Kanina ayaw ng mga nanay mag-aral. Okay. Sa school lang, ito tingnan nyo, discrimination. Kapag ikaw ay nanay na laging maraming ibinibigay sa teacher o marami kang idinodonate sa school, lagi kang priority. Kaysa doon sa walang binibigay. Halimbawa, sino ba ito, si sister to, 2 anak, si Kwan, Sister Ros, sabi, Sister Ros Perez, nag-donate ng keyboard sa school. Ayan, ha? Chismis na yan. Pero yung hindi nagdo-donate, hindi ka pinapansin. May discrimination o wala? Meron. Kapag laging may napapala sa iyo ang tao, ikaw ay laging laman ng pahayagan. 'Di ba? Ito na lang. Huwag na tayo lumayo. Sa katawan na lang. Yung payat at yung majuba. Laking discrimination yan. Ha? Nakita mo yung isa, sabihin mo, ay sister, lagi kang busog ata, ano? Yung isa naman, nangangayayat ka yata ngayon. Bakit kaya pag nakakakita tayo ng kaibigan na matagal na di nakikita, una natin tanong, bakit nangangayayat ka? Okay man, pag nakita mo, bakit gano'n? Nag-Canada ka lang, lumaki ka. Diba? Minsan, ang dami nating discrimination. At ang Pilipino po, pinakamailap sa discrimination niya, lalo na sa mukha, tsaka sa kutis ng balat. Para sa atin, sa Pinas, pag ikay maputi, ang ganda-ganda mo. Kaya lahat ng sangkatutak na lotion at mga ano-anong at chuchu na gluta na iyan, isasaksak mo lahat sa mukha mo para pumuti ka, para gumanda ka. Kaya hindi mo alam ang kumikita yung advertising company. Diba? Pero bakit ang daming nai-inlove sa morena? Bakit ngayon nauuso ang mga beauty pageant na ang kasali sa beauty pageant, negra? Nananalong Miss Universe, negra. Bakit? Kasi hindi nila tinitingnan sa kulay ng balat. 'Di ba? Alam niyo po, maraming hindi mapuputi ang balat pero mas matatalino pa sa mapuputi. Totoo 'yan. 'Di ba? May mga lahi, may mga nasyon na nabibigyan ng malaking priority sa trabaho, malaking sahod dahil sila ay mga puti. Tama? Pero minsan mas matalino at mas masipag ang Pinoy, pero kalahati lang ang sahod kumpara doon sa puti. Yung puti na muti lang, ang laki na ng sahod. Ha? Hindi niyo napansin yun sa trabaho? Yung mga puti, yung mga passport ay British passport, American passport, ang lalaki ng sahod, triple kumbaga sa Asyano. Matalang si Asyano, mas matalino, mas magaling mambola, lahat nasa kanya, very talented, pero kakalahati ang sahod. Bakit kaya? Discrimination. Amen? So, ang mahalaga, lagi natin tandaan, kapatid ko kay Kristo, hindi yung sasabihin at titingnan sa iyo ng tao. Ang mahalaga, kung ano ang pagtingin mo sa mga biyayang pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Sapagkat kung paano mo tinitingnan ang biyayang iyon, doon ngayon mag-uugat at magmumula ang iyong pagiging maalalahanin, pagiging mabalisahin, o pagiging mapagpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. So, ang tanong ay ito, paano kaya tayo pinahahalagahan ng Diyos? At ano ba ang pagpapahalagang binigay sa atin ng Diyos? Una, ginagawa tayo ng Diyos
mula pa nang tayo isilang, nakawangis niya at tagapamahala ng kanyang mga nilalang. So, ang image dito ng Panginoon ay hindi physical. Ang image na pinapakita is spiritual and emotional. Kasi ang espiritualidad ng Diyos ay kailangan maging spirituality natin. Ang personalidad ng Diyos, dapat personalidad din natin. Ang katangian ng Diyos, dapat maging katangian din natin. Kaya, naa-adapt natin ang behavior ng Panginoon kung tayo ay laging nasa ilalim ng pagkalinga at pagmamahal ng Diyos. Amen? Bakit natin naa-adapt? Kasi iyon siya. Yung pagiging maawain ng Diyos, dapat kung ikaw ay laging nasa gawaing tulad nito, nagiging maawain ka. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, ano man ang napagkasala sa Kanya, ikaw na nasa gawain, may nagkasala sa iyo ay kailangan mo ring patawarin. So, yung personality ni Lord, nagiging personality natin. Kaya po, iyan ang topic ni Brother Albert nung Tuesday, about growth. Alam po ninyo, pag pinag-usapan ang paglago, hindi po gusto ng Diyos na tayo po ay lumalaki mula sa pagkabata na ang kamay natin ay hindi lumalaki. So, nung tayo po'y bata pa, ang ating kamay, kakaganto lang ata kahaba. Nung lumaki ka, nagiging ganyan ang braso mo. Tumatangkad ka, lumalago ka, lumalaki ka hanggang sa pagtanda mo. Bakit nangyayari yon? Kasi umuunlad ang iyong physical na katawan. So sa espiritualidad, ganun din po kapatid ko kay Kristo. Habang nagtatagal tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, dapat marami na tayong nababago sa buhay natin. Kasi po ang pagbabago, hindi lang gagawin ng Diyos sa iyo yan. Tutulungan mo rin ang sarili mo. Magdedesisyon ka kung ano ang dapat mong gawin. Kung noon ang ugali mo ay chismoso, ngayon, babaguhin mo na yan. Bawas-bawas pag may time. Ha? Ngayon, kung ang ugali mo dati, konting bagay, nagagiging magagalitin ka. Ngayon, konting pasensya. Humahaba din ang pasensya. Amen? So, ibig sabihin, may nagbago mula noon at ngayon. That is growth. May change. Kaya nga, kapag ang puno ay tinanim, yan para lumaki, dinidiligan. Amen? Dinidiligan ang puno. Pero para ang puno maging maganda, mga bunga, anong ginagawa? Inaabonohan. Nilalagyan ng pataba. Bakit nilalagyan ng pataba? Para tumaba. Bakit sa gawain ang daming matataba, pero wala naman tayong pinakaing pataba? Ha? Puro chicharon ata ang natikman, kapa-party. Ha? So, nilalagyan ng pataba para maganda ang bunga. Ganon din sa gawain ng Panginoon. Ang lingguhan nating pagdalo ay pag-aabono sa atin ng Panginoon. Upang sa tayo'y naabonohan na iyon, tumaba tayo, yung pagtaba natin is for our spiritual growth. Spiritual maturity. Kaya tingnan nyo, ang daming dumadalo sa gawain, sa mga patotoo, na kahit na may karamdaman siya, masigla pa rin siya. Ha? Natanggap na niya sa sarili niya na ito na talaga, may sakit ako. Pero kung pagalingin ako ng Panginoon, dahil ito ang prayer request ko sa Kanya, bonus ko na yon. Pero kung di man ako pagalingin ng Panginoon, at matodas ako sa sakit ko na ito, bonus pa rin. Bakit? Kasi alam ko na susunduin ako ng Panginoon papunta sa Kanyang kaharian. Amen? Kaya walang talo. Wala po tayong talo dito. Walang nalulugi sa pagdalo sa lingguhang pagtitipon. Sapagkat may biyayang bigay sa atin ang Panginoon. Amen? Amen? Sabi ng awit 139:14-16, pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay.
Sa loob ng aking puso, lahat ito'y kinintal. Ang buto ko sa katawan, noon iyong hinugi sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mong talaan. Matagal ng balangkas mong, ikaw lang ang may alam. Kahapon, ginulat tayo ng isang balita na bumagsak ang isang eroplano. At sa dami ng daang nakasakay doon, isa lang ang nabuhay. Oh. Sabi niya, may ganun pala. Ay, hindi updated sa current event? Oo. Ha? Diba? Isa lang ang nabuhay. Hindi ba blessing yon? Di ba blessing yon? Sabi naman sa Facebook kanina, pagkita ko, sabi doon, para po itong kwento ng Final Destination. Natakasan niya ang kamatayan, pero hahabulin din siya noon. Kung ano do'y linya ng inuupuan sa eroplano, kasunod siya noon. Ha? Pero hindi eh. Bakit kaya siya hindi namatay? Yung simpleng sagot, hindi pa niya panahon. Hindi pa niya panahon. Kaya, isa lang din ang ibig sabihin. Kung isinilang ang anak mo dahil naggawa ang bata sa pagkakasala, pero pinanganak siyang malusog, kalooban ng Diyos na isilang siya. Tama? Kaya wala kang dapat sisihin sa anak mo kung siya ay anak mo sa pagkakasala. Did you get me? Kasi may nagtanong sa akin yan. Sabi niya, naging anak ko po siya sa pagkakasala. Hindi eh. Nabuo ang bata, at nung mabuo, ang sabi ng Bible, nasa tiyan ka pa lang, bago ka palikhain, alam na ng Diyos ang panahon mo. So, ibig sabihin, nang isilang kang buhay, yun ang araw ng panahon mo para mabuhay sa mundo. Walang aksidente. Nung tayo po ay napunta sa gawain ng Panginoong tulad nito, may nag-aya ba sa'yo dito? May nag-anyaya, di ba? Hindi ka naman basta susulpot na lang dito na parang si Brother Ron na ako mismo naghahanap ng gawain kay nagdamit ng El Shaddai. Ha? So, nung dumating ka dito, may nag-aya sa'yo marahil. So, yung nag-aya sa'yo na yon, hindi aksidenteng inaya ka nun. Iyon ay anghel na padala ng Panginoon. Ang tanong, nasaan na yung nag-aya sa iyong yon? Nandito pa ba yung nag-aya? Kasi minsan ang nangyayari, yung inaya nandito, yung nag-aya wala na. Yung nag-aya, lumayas na, yung inaya nanatili. So sino mas pagpapalain ng Panginoon sa tingin nyo? Yung nag-aya o yung niyaya? Yung niyaya. Kasi yung niyaya, tumugon sa panawagan. Yung nag-aya, ginamit ng Panginoon. Kaya nga po, sa gawain ng Lord, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kasi lahat tayo dito na nakapag-aya ay ginamit lang ng Diyos. Tayo ay ginamit ng Diyos, nagpagamit sa Panginoon, at nag-akay ng kaluluwa. Pero dapat yung nag-aaya, inaalagaan yung niyayaya. Nag-aalaga. Hindi naman tayo pag nanganak, kahayaan na lang natin. 'Di ba? Aalagaan mo yan. Minsan nga, 3 hours ka lang natutulog sa isang buong magdamag, pag-aalaga ng bata. 'Di ba? Babantayan mo. Ganun ang pag-aalaga. Dapat sa ating kapatid din sa gawain ganun. Kaya nga pagbalik ng lahat ngayong August, marami po akong gagawin sa ministry na pagbabago. Pati yung mga nag-aya, magkakaroon na tayo ngayon ng outreach ministry. Meron tayo, but not formal. Pero ngayon, maraming gagawin. Sapagkat marami tayong dapat palaguin sa mga sarili natin na minsan natutulog lang sa kaloob-looban natin. Amen? So, bago pa man isilang, alam na ng Panginoon na yung Indianong nag-iisang yun ay matitirang buhay.
Kaya nga ang kwento niya, sa harapan daw niya, lahat sa loob ng eroplano patay. Nakataob daw sa kanya. Kaya siya naman nabuhay. At natutulog yata siya nung nangyari yon. Ha? Kaya alam niyo, minsan yung tutulog-tulog, yung pa nabubuhay. Yung mga gising, kasi pag nakita mo na babangga eroplano mo, nakikita mo sa bidana, ano gagawin mo? Sisigaw ka, magpapanik ka, kasi gising ka. Ay yung tulog, di ba? Namamahinga sa kapayapaan. Nung bumangga, nagulat na lang siya, lahat patay na siya buhay. Di ba blessing yon? Kayo, dumating na ba kayo sa punto na muntik kayong mamatay pero hindi natuloy? Sino dumating na sa ganon? Oh, si Brother Dante. Malamang ang sasabihin mo sa akin yung nangyari sa taxi? Very good. Or may nangyari din sa yung nakuryente ka sa poste. Meron na bang ganon? Sayang ano? At least, sayang yung poste, hindi na ayos. Kasi nga, siyempre, nakuryente ka, paano mo pa aayusin yung poste? Diba? Buti na lang. Talaga salamat sa Diyos. So, isa lang ibig sabihin nun, hindi mo pa oras. Hindi mo pa time. Ikaw, Sister G, nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na sayaw ka ng sayaw, muntik ka mabalian ng buto? May ganun ba? Ala naman. Okay. Sino pa dito yung may trabaho na muntik mamatay sa trabaho? Meron? Meron? Wala. So, wala halos dumaan doon sa muntik ng mamatay. Ikaw? Anong sister sa'yo? Nang ano daw? Barel. Naku, mahaba to. Hindi tumama sa'yo. Ay, sayang talaga. Nasayang yung bala. Bakit may bala pala? Pumutok ka na. O diba? Ibig sabihin, hindi mo pa oras. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, tatanda ka pa, makikilala mo pa si Brother Ramil. Ha? Kasi kung hindi mo na makikilala yan. Todas ka na. So, bawat isa sa atin may ganon. Ako, nung ma-heart attack ako, ha? Kala ko noon matutodas na ako. Kasi pag sobrang sakit na, wala ka nang magagawa. Kaya alam mo, pag nasa gilid ka talaga ng mamamatay ka na, pag na-experience nyo yon, talagang kakaiba. Ha? Kaya minsan sabi ko, pag hihingi, dapat specific. Kasi noon hiningi ko, sabi ko, Lord, sana po, mabigyan mo po ako ng portion of anointing ni Brother Mike. Sana po yung buhay ng aming punong lingkod, maging buhay ko rin. Hindi ko mahiningi na ako'y bigyan ng sakit sa puso. Ha? Sabi ko, dapat mapaghihingi ka. Baka mamahingi mo, biglang mapasa sa'yo, iba. Dapat specific. So, bawat isa sa atin, nilalang ng Diyos na ano? Kawangis niya. Kawangis niya. Tingnan mo nga itsura mo, mukhang Diyos ba yan? O mukhang Diyos-Diyosan? Kaya po, hindi po totoo ang kasabihan na ang tao po ay nagmula sa unggoy. Matatanggap mo ba na ang itsura mo mukhang unggoy? Doon pala nagmula itsura mo? Ha? Kung ano-ano nga sinasalpak mo sa mukha mo, sasabihan ka mukha kang unggoy. 'Di ba? Pero pag galing ka sa Diyos, lahat ng kagandahang mayroon ng Diyos, maa-adapt mo dapat. Sapagkat hindi po gumagawa ang Diyos ng mga patapon. Hindi gumagawa ang Diyos ng basura. Ang ginagawa ng Diyos, perfect creation. Kaya nga, nais ng Diyos na maging kawangis tayo ng kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, upang tayo daw ay makapasok sa kahariang inihanda niya para sa atin. Kaya nga kung ang Diyos ang lumikha sa atin, nangangahulugan lang isang bagay na kilalang kilala tayo ng Panginoon. Amen. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Ikalawa, bakit tayo pinahahalagahan ng Diyos? Dahil inaalagaan tayo ng Diyos. God cares for us. Sabihin nyo nga. So, dapat tayong maging masaya sa buhay natin
Dahil inaalagaan pala tayo ng Diyos. Kapag ikaw ay inaalagaan ng iyong minamahal, boyfriend, girlfriend nung araw, ramdam na ramdam mong mahal ka. Pero nung maging asawa ka na, bahala ka dyan. Kumain ka dyan. Tulog ka dyan. Hindi mo na nararamdamang mahal ka, nagre-reklamo ka na. Kasi ala ka ng nakikitang love. Pero pag ramdam mo yung love, nagre-reklamo ka ba? Hindi. So, ibig lang sabihin, ang mga taong nagre-reklamo sa mga buhay nila ay hindi naiintindihan kung gaano ang pagmamahal sa kanila ng Diyos. Ulitin ko, ang taong mareklamo sa buhay niya na wala siya nito, wala siya niyan, wala siya noon, ay mga taong hindi na-appreciate ang kagandahang loob ng Diyos. Kasi kung may Diyos ka, wala ka nang hahanapin pa. Wala na. Sabihin nyo, dahil may Diyos ka, wala ka nang hanapin pa. Nilikha nga tayo ng Diyos na mas mataas kaysa sa hayop. Diba? Pangalawa lang tayo sa mga anghel. Isang paligo lang ang laman ng ang lamang ng anghel sa atin. Bakit? Kasi ganyan tayong kamahal ng Panginoon. Kaya kung ang tao ay nilikha ng Diyos na mas mataas sa hayop, dapat hindi tayo maging asal hayop. Ang nilikha ng Diyos na tao, ang behavior niyan, makatao. Nagpapakatao at ang pagkatao, matino. Kasi, hindi ka hayop. Amen? Ang hayop, kung sino-sino inaasawa. So, kung tao ka at hindi ka hayop, isa lang dapat ang asawa mo. Stick to one. Hindi yung kumakanta ka ng tatarit-tarat, talong ka ng talon. Buti ngayon, wala na akong nadidinig na ganyan. Nung araw, alam nyo, nadidinig ko dito sa gawain. Kaya daw pumupunta, naghahanap ng love life. Buti ngayon, wala na akong nadidinig na naghahanap ng love life. Bakit kaya? Kasi siguro napagtanto nila sa mga buhay nila na ang love life nila ang Panginoon. Amen? Amen? Purihin ang Panginoon. God cares for us. Dahil kinecare tayo ng Panginoon, maraming prayer request granted sa buhay natin. Dahil kinecare tayo ng Panginoon, buhay tayo ngayon. Dahil kinecare tayo ng Panginoon, humihinga tayo, kumakain tayo. Dahil kinecare tayo ng Panginoon, pinadala niya tayo sa Middle East para maging mga OFM. Ano yung OFM? Overseas Filipino Missionary. Yan ang bagong title ng mga tagagawain. We are OFM. Sa pare, ano yung OFM? OFM tas .cap. Mga kapuchin, order nila yon. Order of Franciscan Missionary .capuchin. So, tayo din po may order. Anong order natin? Hindi, ako ang order ko, tinola. Overseas Filipino Missionary. Hindi kayo nagtataka? Sa Batikano ngayon, halos lang lumalabas pangalawa sa Pope, si Pilipino. Binigyan ng isa sa pinakamataas na titulo, Pilipino. Nagsuot ng singsing ng Santo Padre, Pilipino. Hindi ba nakaka-proud? Di ba? Ibig lang sabihin noon, may pinapasabi sa atin ng Panginoon, may misyon tayong lahat.
Kaya tayo napunta sa isang bansa, sa isang parte ng mundo, may dahilan ng Diyos. May mission ng Diyos. At kung ano ang mission na yan, ang Diyos din ang magsasabi sa iyo kung ano yan. Kaya kung may dapat kang ipaglingkod, gawin mo. Kaya nga magkakaroon na tayo ng outreach ministry. I-reach out natin yung mga hindi natin nakakasama dito. Pupuntahan natin yung mga wala pa dito. Kasi kung tayo-tayo lamang ang laging naandito, nasaan ang bunga? Puro tayo. So ang kailangan ngayon, hahanap tayo ng mga bagong makaka-member na tayo. Sasama ba kayo? Sasama kayo? Sigurado ha? Nakikita kayo ng Panginoon. Ikatlo, God crowns us with His glory and honor. Nilagyan daw tayo, pinutungan daw tayo ng Diyos ng korona at ng karangalan. Kaya, kapag nararamdaman mo sa sarili mo na nagmi-misbehavior ka na, kailangan mong pagnilayan ng sarili mo. Kasi may karangalang kaloob sa atin ng Panginoon. At ano yung titulong yon? Ang title noon, Mga anak ng Diyos. Yan po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Ang pangit naman na tawagin tayong mga anak ni El Shaddai, pero ang ugali natin hindi maka-El Shaddai. Pangit yon. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, anak ka ni El Shaddai kasi taglay mo ang espiritualidad ng mga taga-El Shaddai. Iyon yun. Ano ba ang espiritualidad ng mga taga-El Shaddai? Masunurin, masayahin, laging positibong iniisip. Kaya nga pag tinanong, kumusta na kayo? Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa, at matagumpay! Diba? Lahat matagumpay. Yung iba, hindi nyo ba sa ulo yon? Sabi na, parang na-stiff neck yung Sa uluhin nyo ba? Yan ang ating title. Pag tinanong tayo, anong meron ka? Ano ba tinanong ka ng boss mo? Kumusta ka na? Nakatungo ka kasi sa desk, kaya ka tinanong. Kumusta ka na? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na! Mayaman pa! Tingnan ko lang kung di ka ma-promote kinabukasan. Sabi sa'yo, how did you know that? Diba? Sabi mo, it's a miracle. Diba? Kaya dapat sa ulado mo Tagalog version tsaka English version. English teacher, paano ba English version nun? Ano yung magaling na? I am healed. Pangalawa? I'm richer than richer. Magaling na, mayaman pa, matalino. I'm smart. Ibig sabihin, pag smart ka, di ka nabubudol. Kaya mga nabudol dati, sama-sama tayo. Naku, nabawasan ang pagka-smart natin nun. Buti bumabalik na, Kabudol, sabay-sabay, Ang saya. Pag naaalala mo yung nakaraan, natatawa ka na lang. Praise the Lord. Ano pa? Matuwid, righteous. Marangal? Ito, sekretarya ng direktor to. Ano yung marangal? Noble? Hindi. Sige, bahala na sila kung ano pa man yun. So, sabi kanina, smart. Matatalino. Pag smarte ka kasi, ibig sabihin nun, una, mabilis mag-isip. Yun ang mga smart. Pangalawa, smarte, hindi papatay-patay, hindi lousy, matinong mag-isip.
Kumbaga, ang utak nasa katinuan. Yung katabi nyo, sa tingin nyo, nasa katinuan ba ang utak niyan? Ayun. Ano ang nangyari doon? Ha? Nasobrahan. So, ikaapat, alam ng Diyos na kaya mong sukatin at kilalanin ng buong katapatan ng iyong sarili. Marunong kayong magsuri ng sarili? Paano natin sinusuri ang sarili? Kaya po tayo linggo-linggo nandito, tayo ay nagse-self-check. Self-check. Halimbawa, noon, ako ay palamura. Ngayon, ano ka na? Hindi, palamura eh. Hindi naman, palamon eh. Dati kang palamura, ngayon ikaw ay, hindi ka na palamura. Baliktarin na lang natin, walang kwan eh. Kung dating ikaw ay magagalitin ngayon, nambubuntal ka na. Dati ka magagalitin ngayon, nakokontrol mo na. Alam niyo po, yan po ang hinihingi ko lagi sa Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na kapag stressful ang situation, yung hindi ako madaling mabugnot, magalit. Kasi, kaya pag medyo ako'y nagsisimula ng mag-tantrums, ang iniisip ko, Ronald Tinaw, hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay. I always tell myself, kaya medyo kumakalma-kalma ako. Kasi ganun tayo eh. Minsan may bagay tayo na gustong-gusto mong magawa, lalo na po ako sa mga trabaho natin sa simbahan, I'm very perfectionist. Very perfectionist. You know me. Better than I know you. Gusto ko lahat ma-deliver ng maayos, ma-deliver ng maganda, ma-deliver ng bongga. Diba? Yung hindi lang basta ginawa, kundi yung makakakita, mapapawaw. At sasabihin, gawa yan ng mga taga-El Shaddai. Yun ang gusto ko laging nadidinig. Pero minsan may mga bagay na hindi ko kontrolado. Doon tayo nagwawala sa mga bagay na di natin kontrolado na gusto nating makontrol. So I always tell myself, Ronald Tinaw, hindi ka si Superman. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay. So, kailangan nating i-assess ang sarili natin. Saan tayo mahina na po pwede tayong palakasin ng Panginoon? At saan naman yung kalakasan natin na po pwedeng gamitin to glorify God? Doon lang sa dalawa na yon. Saan ka mahina na pwede mong palakasin at yung malakas ka na pwede mong gamitin para mapapurihan mo ang Diyos. Alam po ninyo, wala pong kalaban ng tao sa buhay niya kundi ang kanyang sarili. Kahit si Paul, si Saint Paul, anong sabi niya? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit? May gusto kang gawin na hindi mo magawa. Kasi ang mundong ito, marami tayong kalaban. At yung kalaban na yon, minsan kaibigan mo yon. Kaya dapat ang kalaban ay hindi kinakaibigan. Ang kalaban, nilalabanan. At yung kalabang nilalabanan, hindi natin nakikita yon. Pero kaya kang tuksohin nun. Kayang-kaya. Mata mo, isip mo, galaw mo, lakad mo, kayang-kayang kontrolin ng kaaway. Pero mas matapang tayo kapag nasa atin ang salita ng Diyos, mas makakalaban tayo kung taglay natin ang ating matinong komunikasyon sa Diyos. Kaya nga para manalo ka sa laban ng buhay na ito, kailangan mo ng matibay at matatag na pundasyon ng pananampalataya sa Diyos. At ikalima, anong katunayan na mahal tayo ng Diyos? Simple. Alam natin na at the end of our journey, may mga pangako ang Diyos na mapanghahawakan natin. Bible is full of God's promises. Lahat ng pangako ng Diyos nasa Kanyang salita. Kaya nga lahat tayo, manangan tayo sa salita ng Diyos. Panghawakan natin ang pangako ng Diyos.
At isa sa pinakamagandang pangako ng Diyos na linggo-linggo nating sinasabi, ano? Ang pangako niya, habang buhay tayo at sa oras ng kamatayan, anong pangako ng Diyos? Aking ililigtas ang... At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa daw na pakinggan tayo ng Diyos. Aking sasamahan at kung may hilahil, sasakluluhan. Aking ililigtasan ng bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagatimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Sa mga pangakong yun ng Salmo 91, kapatid ko kay Kristo, isasummarize ko ang buong topic ngayong araw na to. Napakaganda ng mga pangako ng Diyos. Ang ending, nakatitiyak na makakaligtas. May katiyakan. Tayo, may katiyakan na kaya? Sana lahat tayo, masabi natin, salamat Panginoon kasi may katiyakan ako ng buhay na walang hanggan. Na kahit ang dami-dami kong pagsubok na pinagdadaanan linggo-linggo, nananatili akong nakatayo, nananatili akong matibay. Kasi may mga pangako ka na panghahawakan ko. Amen? Tumayo na tayong lahat. Taglay natin yan sa ating sarili. Yung mga pangako ng Panginoon. Pangako niya yun, ha? Ganda nun. Sabihin nga natin ulitin natin. Aking punta tayo sa pangalawa. Sabi niya, iingatan ko ang sino mang ako'y kikilanlin. Okay? Paano ka iingatan ng Diyos kung hindi mo siya kilala? Sino ang pwedeng ingatan ng Diyos? Ha? Yung kinikilala niya ang Diyos na kanyang Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi ng Bible, huwag kayong mag-alala sa maraming bagay. Unahin niyo ang kaharian ng langit at lahat ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kapatid ko kay Kristo, maaring may mga kahilingan tayo na hanggang ngayon hindi dumadating. Pero hindi tayo nananawang hingin yun sa Panginoon. Bakit? Kasi alam natin ang Diyos, maraming sorpresa sa buhay natin. At ang mga pangako niya, mapanghahawakan natin. Pangako mo'y aking panghahawakan. Awitin natin lahat to. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso ko nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako mo, Diyos, sa aming panghahawakan. Pangako Diyos ay aking panghahawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako niyo ay tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Hallelujah. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso ko nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako mo, Diyos, aming
Sabihin natin, Ama, salamat po Salamat po sa araw na ito sa araw na ito sapagkat sapagkat muli mong sinariwa sinariwa ang aral ang aral ng iyong mga ng pangako. iyong mga pangako. Salamat po sa mga pangako mong hindi nagmamaliw na kailanman, anuman Ano man ang harapin ko sa buhay na ito, hindi mo ko iiwan, hindi mo ako pababayaan, at kasama mo ako sa aking paglalakbay. Panginoon, Panginoon, salamat sa mga salamat pangako sa mo, mga pangako mo. sapagkat dahil Sapagkat dito, dahil dito, nawawala nawawala ang aking ang aking pagkabalisa. pagkabalisa. Nawawala Nawawala ang aking pag-aalala. pag-aalala. Nawawala Nawawala ang aking mga ang aking suliranin. mga suliranin. Sapagkat tunay Sapagkat nga tunay nga na ang iyong na ang iyong pangako pangako ay hindi ay hindi nang iiwan. nang iiwan. At ang pangako mo At ay ang pangako mo'y tapat tapat sa lahat ng sa lahat panahon. ng panahon. Salamat, Ama. Salamat, Ama. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kalwalhatian, kalwalhatian, ngayon at kailanman. kailanman. Amen. Amen. And Amen. amen. Kuhanin ang mga dala-dala natin. Prayer request, lahat ng bagay na nais natin itaas sa Panginoon. So lahat ng mga tao na pinagpala ng Panginoon, lahat ng mga tao na may assurance na tutulungan ng Panginoon, nais ko po kayong anyayahan sa mga sandaling ito na bago ako manalangin ng ating mga daladalahan, ipikit natin ang ating mga mata. Sige, pikit natin. At isipin natin yung mga bagay na dumating sa buhay natin na hindi natin ini-expect na ipagkakaloob ng Panginoon. What I want you to do today is just to think of a beautiful and miraculous things that happen into your life. Hindi nyo man ito hinihingi o hiningi nyo, isipin nyo. At kausapin nyo ang Panginoon, ulit-ulitin nyo sa buhay nyo ang pasasalamat sa Kanya sa bagay na ito. Talk to God. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat po sa bagay na ito na hindi ko man ina-expect pinagkaloob mo sa akin. I want you to thank the Lord now. Pasalamatan mo ang Panginoon at sabihin mo sa Kanya kung ano yung bagay na yon. Ngayon naman, isipin mo yung mga pagsubok. Ano yung dinadaanan mo ngayon sa buhay mong pagsubok na pwede mong ipagpasalamat sa Diyos? Kasi alam mo may gagawin siya sa pagsubok na yan. Ano mang dinadaan ng pagsubok, kausapin mo ang Panginoon, pasalamatan mo siya, at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko man alam kung anong gusto mong mangyari, pero umaasa ako sa iyo at nagtitiwala na ang pagsubok na ito will turn into good, will turn to blessing. Ama, taglay ng mga kamay namin ngayon ang lahat ng mga kahilingang itinataas namin sa iyo, kasama ang lahat ng mga inusal ng aming bibig at ng aming isip. Maraming salamat po sa lahat ng iyong mga pagpapala, sa lahat ng iyong mga biyaya na ipinagkaloob mo sa mga kapatid ko na naririto. Panginoon, hindi ko man po batid ang lahat ng kanilang mga iniisip, ang kanilang mga nasa puso, ang mga daladalahin nila sa buhay, Lord, pero ikaw walang nalilingid sa iyong kaalaman. At kaya sinabi mo sa iyong mabuting balita na huwag kaming mag-alala sa maraming bagay, sapagkat alam namin, Panginoon, na kapag kami nagtiwala sa iyo, hindi lang yung inaasahan namin na dadating, kundi higit pa doon ang pagpapalang ibibigay mo sa amin. Kaya naman dalangin namin naman na sa araw na ito, muli mo pong ibuhos ang iyong masaganang pagpapala
Muli mo pong ibuhos ang iyong mga blessing sa aking mga kapatid na naririto at pagpalain ang kanilang mga buhay. Ang lahat ng mga prayer request na itinataas sila kanila ngayon, Panginoon, sa iyo ay pagpalain mo at ang lahat ng mga daladalahan ng kanilang kamay ay basbasan mo. Panginoon, kasama sa aming panalangin ngayon ang aming pamilya. Nasaan dito man sila o nasa Pilipinas, Panginoon, dalangin namin ang iyong pag-iingat sa lahat ng miyembro ng aming sambahayan. At nawa, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa sa amin. At ang mga naririto, Panginoon, na may karamdaman sa iyong banal na pangalan, Panginoong Yesukristo, kung ito'y iyong kalooban, gumawa ka ng malaking himala sa aming mga buhay at kagalingan sa aming mga karamdaman. Panginoon, walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at kailanman na hindi nagbabago. At ang iyong mga pangako ay mapanghahawakan sa lahat ng panahon. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Yesukristo. Salamat, Banal na Espiritu Santo, sapagkat sa araw na ito, muli ka nakipagniig sa amin. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-aaruga mo. At dalangin namin na patuloy mong ingatan ang aming mga trabaho. Patuloy mong pagpalain ang aming pagsiservisyo sa dakong ito ng Qatar. At sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live broadcast, Panginoon, abutin din sila ng iyong kamay at pagpalain ang lahat ng kanilang mga hinihingi. Ama, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos namin, Diyos na laging kasama namin. Kaya ang tawag namin sa iyo ay Ama. Sapagkat Ama ka na patuloy na gumagabay, pumoprotekta at nagmamahal sa iyong mga anak. Panginoon, may mga kapatid din po kami dito na nangangailangan ng trabaho. Pagpalain mo sila. Yung katugunan sa mga visa na hinihingi nila, Panginoon, i-grant mo na po ito. At dalangin namin na anuman ang hiling ng puso ng mga kapatid naming naririto, ipagkaloob mo sa kanila sa pangalan ng Panginoong Yesukristo. Ama, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kalwalhatian at pasalamat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Baba na ihawak ng mga kamay. Sige, punas-punas ng luha pag may time. Okay na? Anong gagawin natin? Magpapasalamat. Salamat, salamat. Praise Hallelujah. Praise God! Salamat po, Panginoon. Ang aking mamasdan. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat po, Diyos. Magsasaya sa piling mo. Amen. Magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Okay, manalangin tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa at para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming itulot sa tukso at iya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O Maria, ipinaglihing walang sala. Ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Sama-sama nating luwalhatiin ang isang Diyos. Luwalhati sa Ama, luwalhati sa Anak, luwalhati sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman at pagpasawalang hanggan. Amen at amen. Mga kapatid, huwag niyo pong kalimutang i-share yung gawain. Every week, napapansin ko, kakaunti na lang yung nag-share. Gawin po nating misyon sa ating sarili na ibahagi yung ating napag-aralan, yung ating nadinig, at yung itinanim ng Panginoon. So, pagkayari ng gawain, nagla-live po tayo nito ngayon. Pag tayo po ay naka-live, i-share po ninyo. Para at least marami din ang mabless. Kasi, hindi nyo alam, may isang tao palang makakapakinig nung talk na yon na para sa kanya ang aral. Kaya hindi man sa'yo yun, para pala sa kanya, napagpala siya dahil nag-share ka. So gawin nating ministry ang sharing ministry. Kaya mamaya, pag uwi at naka-live, mag-share po tayo ng gawain. Amen? Pagpalain ng Panginoon ang buong linggo natin, samahan tayong lahat. God bless us all. Tapos na.